Malakas ang buhos ng ulan. Walang tigil na parang latigong humahampas sa yero ng mga gusali. Para kay Angela, ang bawat patak ay tila isang paalala ng walang katapusang hirap ng buhay. Hawak niya sa isang kamay ang sira-sira niyang payong at sa kabila naman ay isang maliit na supot ng tinapay at ang sahod na kanina niya pa kinakabisado ang bilang. 1,000. 1,000 piso na dapat pagkasyahin sa loob ng 1 linggo. Pambili ng gamot ng nanay niya, pambaon ng kapatid, at kung may matitira, marahil ay kaunting kanin at ulam para sa kanilang lahat. Ngunit sa pagliko niya sa isang madilim na eskinita, isang anino ang pumukaw sa kanyang pansin. Isang lalaki. Nakaupo ito sa basang semento, nakasandal sa pader na puno ng dumi at sulat. Basa ang kanyang damit, magulo ang buhok, at nakayuko na tila ba pinapasan ang buong daigdig. Huminto si Angela. Isang tinig sa kanyang isip ang nagsabing umalis na siya. Delikado. Gabi na at wala siyang kasama. Pero may kung anong pumigil sa kanyang mga paa. Nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ng lalaki. Hindi dahil sa ginaw. Iba yon. Iyon ay panginginig ng isang taong sumuko na. Isang taong nasa dulo na ng kanyang pag-asa. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay may kasamang kaba. Paano kung masama itong tao? Paano kung saktan siya? Nang nasa tapat na niya ito, maran siyang nagsalita. Kuya, okay ka lang? Hindi ito gumalaw. Inulit ni Angela ang tanong, mas malakas ng kaunti. Kuya? Dahan-dahan, itinaas ng lalaki ang kanyang mukha. At sa sandaling iyon, hindi takot ang naramdaman ni Angela, kundi awa. Ang mga mata nito ay walang buhay, malalim, at puno ng sakit na hindi kayang ipaliwanag ng kahit anong salita. May mga pasa sa gilid ng kanyang pisngi at ang labi niya ay may tuyong dugo. Mukha siyang mas bata kaysa sa unang inakala ni Angela. Hindi ito masamang tao. Ito ay isang taong sinaktan ng mundo. Napatingin si Angela sa hawak niyang pera. Ang 1,000 piso. Ang pag-asa niya para sa 1 linggo. Kasabay nito, naalala niya ang sinabi ng kanyang yumaong ama. Anak, kung magbibigay ka, ibigay mo yung alam mong makakatulong, hindi yung tira-tira lang. Nanginig ang kamay niya. Naglaban ang isip at ang puso niya. Kailangan ng pamilya niya ang pera. Pero ang lalaking ito, parang kailangan niya ng himala. Huminga siya ng malalim. Dinukot niya mula sa kanyang bulsa ang nag-iisang bughaw na papel. Ang pinagpaguran niya sa loob ng 1 linggo. Inilagay niya ito sa ibabaw ng supot ng tinapay. Para sa'yo, sabi niya sa nanginginig na boses. Inilagay niya ito sa nanginginig na palad ng lalaki. Napatingala ito sa kanya at sa unang pagkakataon, nakita ni Angela ang kulay ng mga mata nito sa ilalim ng madilaw na ilaw ng poste. Kulay kape. Ngunit puno ng gulat at hindi makapaniwalang tingin. Tiningnan nito ang pera, pagkatapos ay ang tinapay, at muling ibinalik ang tingin kay Angela. May namumuong luha sa gilid ng mga mata nito. Bakit? Halos pabulong na tanong ng lalaki. Basag ang boses nito. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Angela. Isang ngiting may bahid ng lungkot. Dahil mukhang mas kailangan mo yan kaysa sa akin ngayon. Hindi na niya hinintay pa ang sagot nito. Mabilis siyang tumalikod at nagsimulang maglakad palayo. Hinahayaan ang malakas na ulan na hugasan ang mga luhang hindi niya namalayang tumutulo na pala sa kanyang pisngi. Hindi niya alam kung tama ba ang ginawa niya, pero gumaan ang pakiramdam niya. Sa likod niya, nanatiling nakatingin ang lalaki sa kanyang papalayong anino. Mahigpit nitong hinawakan ng 1,000 piso at ang tinapay, 1,000 piso. Hindi lang ito pera, ito ay pag-asa. Lumipas ang maraming taon. Ang gabing iyon ay naging isang malayong alaala na lamang para kay Angela. Isang alaalang nagpapaalala sa kanya
na kahit sa pinakamadilim na sandali, mayroong liwanag na matatagpuan sa pagtulong sa kapwa. Ngayon, nakaupo siya sa gilid ng kanyang kama sa kanilang maliit na apartment. Hawak niya ang isang puting sobre na may magarbong logo. Guerrera Corporation, isang imbitasyon para sa isang final interview. Para sa posisyong Executive Secretary to the CEO. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya muli ang sulat. Ito na yon. Pagkatapos ng maraming trabahong part-time, pagkatapos ng pagtitiis at pagsasakripisyo, ito na ang pagkakataon niyang maiyahon ang kanyang pamilya sa hirap. Guerrera Corporation, bulong niya sa sarili, ang isa sa pinakamalaki at pinakamatagumpay na kumpanya sa buong bansa. At siya, si Angela, ay may pagkakataong makapasok doon. Napatingin siya sa labas ng bintana sa mga ilaw ng siyudad na kumikinang sa gabi. Isang bagong simula, isang bagong pag-asa. Hindi niya alam na ang pintong papasukin niya ay magdadala sa kanya pabalik sa isang gabing maulan, sa isang madilim na eskinita, at sa mga matang minsan na niyang binigyan ng pag-asa. Ang hangin sa loob ng boardroom ng Guerrera Corporation ay kasing lamig ng matatalim na tingin na ipinupukol ni Gabriel sa mga taong nakaupo sa paligid ng mahabang mesa. Hindi ako nagbabayad sa inyo para sa mga posible. Mariin niyang sabi. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatahimik sa buong silid. Bigyan ninyo ako ng resulta. Isa-isang nag-iwasan ng tingin ang mga senior executive. Walang nangahas na sumagot. Sa loob ng 5 taon mula nang pamunuan niya ang kumpanya, natutunan na ng lahat na ang CEO na si Gabriel Guerrera ay hindi palangiti at walang puwang sa kanyang mundo para sa mga palpak. Ang mundo niya ay binuo mula sa salamin at bakal, mula sa mga numero sa stock market at sa walang katapusang mga kontrata. Walang puwang sa pagkakamali, walang lugar para sa emosyon. Ito ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang sarili. Isang pader na sinimulang buuin sa isang gabing maulan. Noong ang sarili niyang ina ang nagtulak sa kanya palabas sa kadiliman. Meeting adjourned. Anya at tumayo na. Hindi na hinintay pa ang sagot ng iba. Naglakad siya pabalik sa kanyang opisina. Isang malawak na espasyo sa pinakatuktok ng gusali na tanaw ang buong syudad. Umupo siya sa kanyang mamahaling leather na upuan at minasahe ang kanyang sentido. Isa pang araw ng pakikipaglaban. Sa gilid ng kanyang mesa ay may isang folder. Final interview. Executive Secretary. Kinuha niya ito nang walang gana. Daan-daan na ang aplikante at lahat sila ay halos pare-pareho lang. Binuklat niya ang resume. Angela Reyes, isang pangkaraniwang pangalan. Walang anumang tumawag sa kanyang pansin. Ilang sandali pa, isang katok ang narinig niya sa pinto. "Pasok!" sabi niya sa malamig na boses. Hindi man lang inaalis ang tingin sa mga dokumentong hawak. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang babae. Simple ang pananamit, baka sa mukha ang kaba, ngunit may determinasyon sa kanyang mga mata. "Good afternoon, sir," sabi nito. Sa pag-angat ng tingin ni Gabriel, ang mga salita ay biglang naglaho mula sa kanyang isipan. Huminto ang kanyang paghinga, huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang babaeng nakatayo sa harap niya. Ang mukha, ang mga mata. Dahil mukhang mas kailangan mo yan kaysa sa akin na ngayon. Ang alaala ay bumalik na parang isang malakas na alon. Tinatangay ang lahat ng pader na itinayo niya. Ang amoy ng basang lupa, ang lamig ng semento, ang hapdi ng kanyang mga sugat. At higit sa lahat, ang itsura ng dalisay na pagtulong sa mga mata ng babaeng nagbigay sa kanya ng 1,000 piso at isang piraso ng pag-asa. Biglang nahulog ang hawak niyang mamahaling pluma mula sa kanyang kamay. Gumawa ito ng isang malakas na kalansing sa ibabaw ng salamin niyang mesa. Siya nga, hindi makapaniwala si Gabriel pagkatapos ng lahat ng mga taon, sa lahat ng lugar.
Dito pa. Nag-angat ng tingin si Angela, nagulat sa ingay. Ang mga mata nila ay muling nagtama, tulad noon sa madilim na eskinita. Ngunit ngayon, walang bakas ng pagkakilala sa mga mata ni Angela. Para sa kanya, si Gabriel ay isang estranghero, isang makapangyarihang CEO na magpapasya sa kanyang kapalaran. Para kay Gabriel, si Angela ay isang multo mula sa nakaraan. Isang anghel na hindi niya inakalang makikita niyang muli. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw, magtanong, magpasalamat. Ngunit ang isa pang bahagi, ang bahaging sinugatan ng pagtataksil ng sarili niyang ina, ay nagbabala sa kanya, mag-ingat ka. Walang libre sa mundong ito. Mabilis niyang ibinalik ang maskara ng pagiging CEO. Pinulot niya ang pluma na para bang walang nangyari. Maupo ka, Miss Reyes, sabi niya. Ang boses ay mas malamig pa kaysa kanina. Naupo si Angela, halatang kinakabahan sa biglang pagbabago ng aura sa silid. Sinimulan ni Gabriel ang mga tanong, matatalim, direkta, walang emosyon. Tinanong niya ang lahat ng nasa resume nito. Hinahanapan niya ito ng butas, ng kahit anong mali. Ngunit sa bawat sagot ni Angela, sinseridad at determinasyon lang ang kanyang nakita. Bakit Guerrera Corporation? Tanong niya bilang panghuli. Dahil po, kailangan ko ng trabaho para sa pamilya ko, sagot ni Angela ng diretso. At naniniwala po ako na dito, magkakaroon ako ng pagkakataong patunayan ang sarili ko. Ang sagot na yon, simple, totoo. Bumagabag iyon sa puso ni Gabriel na matagal nang manhid. Tumango siya ng dahan-dahan. Okay, that's all. Tatawagan ka na lang ng HR. Tumayo si Angela, nagpasalamat at lumabas ng silid. Naiwan si Gabriel na mag-isa, nakatitig sa saradong pinto. Ang babaeng nagligtas sa kanya noon ay hindi man lang siya nakilala. At siya, ang lalaking tinulungan nito, ay isa na ngayong bilyonaryo. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kinuha niya ang telepono at tinawagan ang head ng HR. Yung huling aplikante, si Angela Reyes, sabi niya. Ang boses ay blanko at walang mababakas na anumang emosyon. Hire her! Ang unang linggo ni Angela sa Guerrera Corporation ay parang paglalakad sa napakanipis na alambre. Ang kanyang boss, si Mr. Gabriel Guerrera, ay isang misteryo. Sa umaga, isa siyang terror. Bawat utos ay matalim, bawat tingin ay tila nanunuri. Hindi niya pinapalampas ang kahit pinakamaliit na pagkakamali. Naranasan na ni Angela na masigawan sa harap ng ibang empleyado dahil lang sa maling pagkakastaple ng dokumento. Pakiramdam niya ay anumang oras, sisigawin na lang nito na, "You're fired." Pero sa kabila ng lahat, may mga sandaling nakikita niya ang ibang bahagi nito. Isang gabi, kinailangan niyang mag-overtime para ayusin ang isang presentasyon na biglang ipinabago ni Gabriel. Hating gabi na at siya na lang ang natitira sa kanilang palapag. Ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng kanyang keyboard at ang sarili niyang paghinga. Nang bigla, bumukas ang pinto ng opisina ni Gabriel. Nandoon pa pala ito. Nag-angat siya ng tingin, handa nang marinig ang anumang sermon na ibabato nito sa kanya. Ngunit walang salitang lumabas sa bibig ni Gabriel. Naglakad lang ito palapit sa kanyang lamesa. Nag-iwan ng isang tasa, ng mainit na kape at isang sandwich. At pagkatapos ay bumalik sa opisina nito nang walang kibo. Naiwan si Angela na nakatulala. Tiningnan niya ang kape. Tiningnan niya ang sandwich. Napatingin siya sa saradong pinto ng opisina nito. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang pintig na hindi dahil sa takot. Mula noon, nagsimula siya ng makita ang mga maliliit na bagay, ang pag-aalalang nakatago sa likod ng bawat sigaw. Ang paraan ng pagtulong nito sa kanya ng palihim kapag nagkakamali siya. Pinapagalitan siya nito sa harap ng lahat
Pero sa huli, malalaman niyang si Gabriel na pala mismo ang umayos ng kanyang gusot. Sino ba talaga si Gabriel Guerrera? Ang malupit na CEO o ang lalaking nag-iiwan ng kape sa kanyang lamesa? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na umiikot sa isip ni Angela habang naglalakad siya sa hallway. Bit-bit ang isang tambak na folder na halos matabunan na ang kanyang mukha. Hindi niya napansin ang basang sahig sa kanyang daraanan. Isang maling hakbang. Nawalan siya ng balanse. Ang mga folder ay nagliparan sa ere. Napapikit siya. Handa nang bumagsak sa matigas na semento. Pero hindi yon nangyari. Sa halip, naramdaman niya ang isang malakas na braso na pumulupot sa kanyang baywang. Mabilis siyang hinila, palapit. Pagmulat niya ng mata, ang mukha na ni Gabriel ang bumungad sa kanya. Napakalapit. Amoy na amoy niya ang mamahaling pabango nito. Nakikita niya ang bawat detalye ng mukha nito. Ang matangos na ilong, ang makakapal na kilay, at ang mga mata nitong kulay kape na ngayon ay nakatitig sa kanya ng may kakaibang intensidad. Nawala ang malamig na maskara. Ang nakikita ni Angela ngayon ay ang mga mata ng isang taong puno ng lungkot, ng pag-aalinlangan, at ng isang emosyong hindi niya mapangalanan. Parang huminto ang oras. Wala siyang marinig kundi ang malakas na kabog ng sarili niyang dibdib. Dahan-dahan, ibinaba ni Gabriel ang tingin nito sa kanyang mga labi. At bago pa man makapag-isip o makagalaw si Angela, ginawa na nito ang isang bagay na hindi niya kailanman inasahan. Hinalikan siya nito. Hindi iyon isang marahan na nahalik. Iyon ay puno ng pagnanasa, ng pagkauhaw, ng mga emosyong matagal na itinago. Ramdam ni Angela ang lahat ng sakit at pag-iisa ni Gabriel sa halik na yon. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, tumugon siya. Ilang segundo lang yon, ngunit para kay Angela, parang isang habambuhay. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, pareho silang naghahabol ng hininga. Gulat, naguguluhan. Si Gabriel ang unang natauhan. Bigla siyang lumayo at sa isang iglap, bumalik ang malamig na pader sa kanyang paligid. Ang mga mata nitong kanina lang ay puno ng nag-aalab na damdamin ay muling naging blangko at hindi mabasa. Mag-ingat ka sa susunod, Miss Reyes, sabi nito sa formal na tono, na para bang ang halik na naganap ay isang ilusyon lamang. Tumalikod ito at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan si Angela na nakatayo doon. Nanginginig ang mga tuhod, tuliro ang isipan at ang puso ay tumitibok ng sobrang bilis na parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Napatungo siya at sinapo ang kanyang mga labi. Ramdam pa rin ang init na iniwan ng halik ni Gabriel. Ano ang ibig sabihin noon? Isang pagkakamali lang ba? Isang bigla ang bugso ng damdamin? Habang pinupulot niya ang mga nagkalat na folder sa sahig, ang isip niya ay lumilipad. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakikita si Gabriel bilang isang boss na kinatatakutan. Nakikita na niya ang isang lalaking nasasaktan, isang lalaking nag-iisa. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang gusto niyang malaman kung bakit. Nang makabalik siya sa kanyang lamesa, ang kanyang cellphone ay biglang umilaw at nagring ng malakas. Isang tunog na bumasag sa katahimikan ng kanyang naguguluhang mundo. Nakita niya ang pangalan ng kanyang ina sa screen. "Ma, napatawag ka?" Sagot niya. Sinusubukang pakalmahin ang kanyang boses. Ngunit ang narinig niya mula sa kabilang linya ay hindi ang normal na boses ng kanyang ina. Iyon ay isang hikbi, isang sigaw na puno ng takot at pag-aalala. "Angela, anak, ang kuya mo." Humahagulgol nitong sabi. "Si Marco, naaksidente siya. Ang kuya mo." Parang isang bucket ng nagyayelong tubig ang ibinuhos kay Angela. Biglang nanlamig ang kanyang buong katawan at nabitawan niya ang hawak na cellphone. Ano? "Kailangan mong pumunta dito sa ospital. Bilis, anak. May mga lalaking naghahanap sa kanya. Sinasabi nilang may malaki siyang utang. Diyos ko, Angela, natatakot ako."
Ang init na dala ng halik ni Gabriel ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Ang matamis na kilig ay biglang naging mapait na pangamba. Ang mundo ni Angela, na ilang sandali lang ang nakalipas ay nagsisimula nang magkaroon ng kulay, ay biglang gumuho at naging abo. Amoy pa lang ng ospital ay parang sinasakal na si Angela. Ang pinaghalong amoy ng antiseptic at sakit ay dumadagan sa bigat na nararamdaman niya. Pagdating niya sa emergency room, bumungad sa kanya ang itsura ng kanyang kapatid. Nakaratay si Marco sa isang kama, may benda ang ulo at nakakast ang isang binti. May mga galos at pasa ito sa muka at braso. Ang mas masakit para kay Angela ay ang makita ang takot sa mga mata ng kanyang ina na nakaupo sa tabi nito. Ma, nanginginig na tawag niya. Niyakap siya agad ng kanyang ina. Humahagulgol ito sa kanyang balikat. Angela, ang kuya mo. Binangga daw yung motor niya. Pero hindi yun simpleng aksidente, anak. May mga lalaking dumating dito kanina. Malalaki ang katawan. Sinasabi nilang may utang daw si Marco sa kanila. 500,000 piso. 500,000? Parang binuhusan ng yelo ang buong sistema ni Angela. Saan naman kukuha ng ganoong kalaking pera ang kapatid niya? Isang delivery rider lang si Marco. Sinabi nilang babalikan daw nila si Marco. Patuloy ng kanyang ina. Kung hindi raw makakabayad, sisingilin daw nila sa ibang paraan. Angela, natatatakot ako para sa kuya mo. Walang masabi si Angela. Pakiramdam niya ay wala siyang magawa. 500,000. Kahit magtrabaho pa siya sa Guerrera Corporation sa loob ng 1 taon, hindi niya kikitain ng ganoong kalaking halaga. Humingi siya ng ilang sandali para makapag-isip. Lumabas siya ng kwarto at sumandal sa malamig na pader ng hallway. Pilit na pinipigilan ang sariling pag-iyak. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Tatawagan niya sana ang ilang kaibigan para subukang mangutang, kahit alam niyang imposible. Ngunit bago pa man niya mahanap ang kanilang numero, isang unknown number ang tumatawag sa kanya. Dahil sa pag-aakalang baka may kinalaman ito sa kapatid niya, sinagot niya agad. Hello? Miss Angela Reyes? Isang boses ng babae. Malambing. Tila boses ng isang mayamang ginang na sanay mag-utos. Ngunit may lamig sa likod ng lambing na yon na nagpatindig ng balahibo ni Angela. Sa sino po ito? Hindi na mahalaga kung sino ako, sagot ng babae. Ang mahalaga ay alam ko ang problema mo. Ang kapatid mong si Marco. Ang utang niyang 500,000 piso. Ang mga lalaking nagbabantay sa kanya ngayon, kahit sa loob ng ospital. Nanlaki ang mga mata ni Angela. Paano niyo nalaman ang lahat ng yan? Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. May mga mata at tenga ako, kahit saan, Hija. At narito ako para mag-alok ng tulong. Kaya kong bayaran ang utang ng kapatid mo. Kaya kong pawiin ang lahat ng problema mo sa isang iglap. Isang alok na napakaganda para maging totoo. Anong kailangan niyong gawin ko? Tanong ni Angela. Nararamdaman na ang bitag. Simple lang, sabi ng babae. May isang bagay akong kailangan mula sa opisina ng boss mo. Ang orihinal na kopya ng huling habilin ni Don Dante Guerrera. Nakatago yon sa loob ng personal na safe ni Gabriel. Gabriel sa kanyang opisina. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Angela ang mga salitang yon. Ang diwa? Bakit? Bakit ako? Bakit niyo alam ang tungkol doon? Dahil wala nang iba pang mas makakalapit kay Gabriel kundi ikaw. Sagot ng babae. At sa pagkakataong ito, may halong paitang boses nito. At alam ko dahil dapat ay sa akin ang lahat ng yan. Naguluhan si Angela. Hindi ko po maintindihan. Hayaan mong liwanagin ko para sa'yo, sabi ng babae. Gawin mo ang inuutos ko dahil iyon na nga. Ang gusto ko, ang isang ina ay laging nakukuha ang gusto niya. Ina? Oo. Hija. Ako si Elvira, ang tunay na ina ni Gabriel. Ang revelasyon ay parang isang kidlat na tumama sa puso ni Angela.
Si Gabriel. May ina pala ito? At ang ina niya ang nag-uutos sa kanya na gawin ang isang krimen? Bago pa man siya makasagot, isang mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone. Isang litrato. Ang kapatid niya, si Marco, na natutulog sa kama ng ospital. At sa gilid ng kama, may isang anino ng isang malaking lalaki na nakatayo, nagbabantay. Bumalik sa linya ang malamig na boses ni Elvira. Mayroon kang 24 na oras, Angela. Kunin mo ang dokumento. Kung hindi, hindi na masisikatan ng araw ang kapatid mo. Click. Pinatay na ang tawag. Nabitawan ni Angela ang kanyang cellphone. Napasandal siya sa pader, nanginginig at hirap huminga. Nakulong siya. Walang pagpipilian. Ang buhay ng kanyang kapatid o ang pagtataksil sa lalaking nagsisimula nang buksan ang pinto ng kanyang puso. Kinabukasan, ang bawat segundo sa opisina ay parang isang karayom na tumutusok sa konsensya ni Angela. Buong araw niyang pinagmasdan si Gabriel. Pinanood niya kung paano ito magtrabaho, kung paano kumunot ang noo nito kapag may problema, at kung paano ito minsay palihim na sumusulyap sa kanya kapag inaakala nitong hindi siya nakatingin. Bawat kibot nito ay nagpapaalala sa kanya ng halik sa hallway, at bawat alaala ay nagpapabigat sa kasalanang malapit na niyang gawin. Nang papalubog na ang araw, nag-ipon siya ng lakas ng loob. Nagkunwari siyang abala sa kanyang computer, naghihintay na umalis ang lahat. Dumating ang tawag na kinatatakutan niya. Si Gabriel. Angela, pauwi na ako. Hindi ka pa ba tapos dyan? Tanong nito mula sa intercom. May bahid ng pag-aalala sa boses nito. Napakagatlabi si Angela. Sir, may kailangan pa po akong tapusin na reports. Medyo magtatagal pa po siguro ako. Ang bawat salita ay kasinungalingan at ang bawat isa ay parang lasong sumusunog sa kanyang lalamunan. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito sa kabilang linya. Sige, Wagi. Mag-iingat ka sa pag-uwi. I-lock mo ang lahat ng pinto bago ka umalis. Oo po, sir. Salamat po. Nang mamatay ang linya, napayuko si Angela sa kanyang lamesa. Patawarin mo ako, Gabriel. Patawarin mo ako. Hinintay niya ang isa pang oras hanggang sa sigurado na siyang walang ibang tao sa buong palapag. Ang tanging ilaw na bukas ay ang lamp sa kanyang mesa at ang mahinang ilaw mula sa loob ng opisina ni Gabriel. Dahan-dahan siyang tumayo. Bawat hakbang papasok sa opisina nito ay parang may bigat na 1,000 kilo. Nang nasa loob na siya, ang katahimikan ay nakakabingi. Tanging ang tibok ng kanyang puso ang kanyang naririnig. Isang malakas na dagundong sa kanyang dibdib. Lumapit siya sa malaking painting na nakasabit sa likod ng mesa ni Gabriel. Alam niya, mula sa isang pagkakataong nakita niya itong may kinukuha, na sa likod nito nakatago ang safe. Nanginginig niyang inilapat ang kanyang mga daliri sa malamig na metal ng safe. Ang kombinasyon, naalala niya ang kwento ni Gabriel tungkol kay Don Dante. Ang petsa kung kailan siya opisyal na inampon at binigyan ng apelyidong Guerrera. Itinuring niya iyong pangalawa niyang kaarawan. Isang malalim na paghinga. Sinubukan niyang ipasok ang mga numero. 1, 8. Ang halik, 0, 5. Ang kape na iniwan niya sa lamesa ko, isang mahinang click ang narinig niya. Bumukas. Sa isang iglap, parang huminto ang kanyang paghinga. Sa loob ng madilim na bakal na kahon, nakita niya ang isang makapal na brown envelope. Nang iaabot na niya ang kanyang kamay para kunin ito, ang alaala ng kanilang halik ay biglang bumalik. Ang init, ang pagnanasa, ang lungkot sa mga mata ni Gabriel. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata at tumama sa kanyang kamay. Patawad. Kinuha niya ang envelope. Parang apoy itong dumampi sa kanyang balat. Mabigat. Napakabigat. Dala ang lahat ng kasalanan at pagtataksil na ginagawa niya.
Mabilis niyang isinara ang pinto ng safe. Ibinalik ang painting sa dati nitong pwesto at siniguradong walang bakas na naiwan. Nakahinga siya ng maluwag. Saglit. Isang panandali ang ginhawa na agad ding binawi. Habang papalabas na siya ng opisina, may narinig siyang tunog mula sa hallway. Isang tunog na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Ang tunog ng mga yabag. Papalapit. Papunta sa direksyon ng opisina. At kilalang-kilala niya ang bigat at ritmo ng mga yabag na yon. Si Gabriel. Nasa kalagitnaan na ng daan, si Gabriel pauwi ng may isang bagay na bumabagabag sa kanya. Si Angela. Bakit kailangan pa niyang mag-overtime ng ganoon katagal? Alam niyang masipag ito, pero may kakaiba sa tono ng boses nito kanina sa telepono. Isang panginginig na sinubukan nitong itago. Isang pakiramdam ng pagkabalisa ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na nagsasabing, may mali. Walang pag-aalinlangan, ibinaybay niya ang manibela at ipinihit pabalik ang sasakyan. Hindi niya alam kung bakit, pero kailangan niyang bumalik. Kailangan niyang siguraduhin na ligtas ito. Pagdating niya sa parking lot, nakita niya ang ilaw sa sahig ng kanyang opisina. Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tahimik siyang umakyat gamit ang private elevator. Habang naglalakad sa hallway, ang tanging naririnig niya ay ang tunog ng sarili niyang sapatos sa makintab na sahig. At doon, nakita niya ito. Si Angela. Palabas mula sa pinto ng kanyang opisina. Nagulat ito nang makita siya. Halatang-halata ang gulat at takot sa mukha nito. Naging putla ito na parang nakakita ng multo at nabitawan nito ang hawak na maliit na supot. "Sir?" Nanginginig na sabi ni Angela. Ang mga mata nito ay nanlalaki sa takot. Bakit po kayo bumalik?" Hindi siya pinansin ni Gabriel. Ang mga mata niya ay nakatuon sa isang bagay na hindi tama. Isang maliit na detalye. Ang painting sa likod ng kanyang mesa. Bahagya itong nakatabingi. Isang anggulong hindi mapapansin ng kahit sino maliban sa kanya na araw-araw itong tinitingnan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa kanyang sistema. Mas malamig pa kaysa sa gabing itinaboy siya ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang naglakad papasok sa kanyang opisina. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi niya pinansin si Angela na sumusunod sa kanya. Napabulong na nagtatanong kung ano ang problema. Huminto siya sa harap ng painting. Iniangat niya ang kanyang kamay at dahan-dahan itong itinama sa tamang posisyon. Pagkatapos, walang emosyon niyang tiningnan si Angela. "Anong ginawa mo dito sa loob?" tanong niya. Ang boses ay kalmado, ngunit may panganib na nakatago. Wala po, sir. Tiningnan ko lang po kung nailak niyo na ang bintana bago ako umuwi." Palusot ni Angela. Umiiwas ng tingin. Ang pagsisinungaling nito ay parang isang punyal na bumaon sa puso ni Gabriel. Huminga siya ng malalim at lumapit sa safe. Hindi na niya ito sinubukang buksan. Alam na niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang numero. "Security? This is Guerrera. I-review niyo ang CCTV footage sa floor ko. Mula 6 p.m. hanggang ngayon. I-disable niyo ang access sa elevator at hagdanan sa floor na ito. Walang lalabas. Understood?" Pagkababa niya ng telepono, ang katahimikan sa silid ay nakakabingi. Nakita niya ang pag-agos ng luha sa mga mata ni Angela. "Bakit?" Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ni Gabriel, puno ng sakit at pagkalito. "Bakit, Angela?" Hindi ito makasagot. Umiling lang ito habang patuloy sa pag-iyak. "Binigyan kita ng trabaho. Pinagkatiwalaan kita." Sigaw ni Gabriel. Sa wakas ay sumabog ang lahat ng emosyon. Ang sakit ng pagtataksil, isang sakit na pamilyar na sa kanya, ay bumalik ng buong tindi. "Ginamit mo lang ba ako? Ang kabaitan ko? Para ano? Pera?"
Hindi, Gabriel, hindi sa ganoon. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Sigaw niya. Ang pagbanggit nito sa unang pangalan niya ay lalo lang nagpadagdag sa sakit. Para sa'yo, ako si Sir, ang CEO na niloko mo. Kinuha ni Gabriel ang isang paperweight mula sa kanyang mesa at ibinato ito sa pader na salamin na lumikha ng isang malakas na tunog ng pagkabasag. Umalis ka, sabi niya sa nanginginig ngunit puno ng galit na boses. Umalis ka sa kumpanyang ito, umalis ka sa buhay ko, at huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kailanman. Si Angela ay nanatiling nakatayo, humahagulgol, sinusubukang magpaliwanag. Pakiusap, pakinggan mo muna ako. Wala na akong gustong marinig mula sa isang magnanakaw. Ang huling salitang yon ay tumatak sa puso ni Angela na parang isang nagbabagang bakal. Dahan-dahan siyang tumalikod. Ang bawat hakbang ay parang isang paglalakbay sa impyerno. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Nakita niya si Gabriel na nakasandal sa kanyang mesa, nakasabunot sa sarili nitong buhok. Wasak, talunan, isang taong muling nawalan ng tiwala sa mundo. Nang makalabas si Angela, naiwan si Gabriel sa gitna ng katahimikan at basag na salamin. Kinuha niya ang nag-iisang picture frame sa kanyang mesa. Isang larawan nilang dalawa ni Angela, nakuha noong company outing, pareho silang nakangiti. Isang nangiting na ngayon ay isa na lang kasinungalingan. Sa isang iglap ng matinding galit at sakit, ibinalibag niya ang picture frame sa sahig. Nabasag ito. Katulad ng kanyang puso, katulad ng kanyang tiwala. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng mga bubog, at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang tumulo ang mga luhang matagal na niyang itinatago. Hindi na siya muling magtitiwala, hindi na kailanman. Lumipas ang ilang oras na si Gabriel ay nakaupo lang sa sahig ng kanyang opisina. Napapaligiran ng mga bubog at ng katahimikang mas masakit pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang galit ay unti-unting napalitan ng isang malalim at nagyayelong sakit. Pero kasabay ng sakit, may isang bagay na nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Isang tanong. Bumangon siya at marahang pinulot ang mga piraso ng basag na picture frame. Sa isang maliit na bahagi, nakita niya ang larawan ng mga mata ni Angela. Ang mga matang yon, ang parehong mga mata na tumingin sa kanya nang may awa sa isang madilim na eskinita, maraming taon na ang nakalipas. Hindi iyon mga mata ng isang manloloko, hindi iyon mga mata ng isang taong sakim. Bakit ang diwa? Tanong niya sa sarili. Kung pera lang ang kailangan ni Angela, bakit hindi na lang siya nagnakaw ng pera o alahas? Bakit ang huling habilin ni Don Dante, isang dokumentong wala namang direktang halaga sa kanya? Ano ang gagawin niya doon? Bigla niyang naalala ang tawag na natanggap ni Angela kahapon. Ang gulat sa mukha nito, ang pagmamadali nitong umalis, ang aksidente ng kapatid nito. Ang lahat ng ito ay nangyari ng sabay-sabay. Napakabilis, napakaperpekto. Isang malamig na ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Sa mundo ng negosyo, natutunan niyang walang bagay na nagkakataon lang. Ang bawat galaw ay may dahilan. Ang bawat pangyayari ay konektado. At ang pagnanakaw ni Angela ay masyadong perpekto para maging isang simpleng krimen ng desperasyon. Pakiramdam niya ay may mas malaking laro na nagaganap. At si Angela, tulad niya, ay isa lamang piyesa na ginagamit ng kung sino man. Mabilis siyang tumayo. Ang sakit sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit ngayon, nabalutan na ito ng isang bagong damdamin. Determinasyon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Leo, ang kanyang pinakapinagkakatiwalaan at pinakamagaling na investigador. Leo, may ipapagawa ako sa'yo at gusto kong maging sobrang diskreto nito. Walang sino mang dapat makaalam. Naiintindihan mo? Yes, sir.
Sagot ni Leo mula sa kabilang linya. Imbestigahan mo ang lahat tungkol sa aksidente ni Marco Reyes, kapatid ni Angela Reyes. Alamin mo kung aksidente lang ba talaga iyon. Higit sa lahat, alamin mo kung sino ang mga taong naniningil sa kanya ng utang. Gusto kong malaman kung sino sila, saan sila galing, at kung para kanino sila nagtatrabaho. Masusunod, sir? At Leo, dagdag ni Gabriel, ang boses niya ay bumigat. Gawin mo ito ng mabilis. Lumipas ang isang araw na puno ng paghihintay. Sinubukan ni Gabriel na magtrabaho, ngunit ang isip niya ay lumilipad. Bawat dokumentong hawak niya ay nagpapaalala sa kanya kay Angela. Kinagabihan, habang nakatitig siya sa bintana ng kanyang opisina, tumunog ang kanyang telepono. Si Leo. Sir, may nakuha na ako, sabi ni Leo. Ang aksidente. Mukhang sinadya. May nakakita sa isang itim na van na bumuntot sa motor ni Marco Reyes bago ito bumangga. At tungkol sa mga naniningil, hindi sila ordinaryong mga gangster. Huminga ng malalim si Gabriel. Anong ibig mong sabihin? Sir, kabilang sila sa isang lumang sindikato, isang grupo na matagal nang hindi aktibo. Ang tawag sa kanila ay kamay ng ahas. Sa pagkarinig ng pangalang iyon, parang isang kidlat ang tumama kay Gabriel. Nanigas ang kanyang buong katawan. Kamay ng ahas. Ang sindikatong yon. Ang grupong yon ang dahilan kung bakit niya tinalikuran ang kanyang ina. Ang grupong yon ang sumira sa kanyang kabataan. Sir, nariyan pa po ba kayo? Tanong ni Leo. Hindi nakasagot si Gabriel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Nanginginig siyang lumakad papunta sa isang maliit na baul sa gilid ng kanyang opisina. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga lumang dokumento, may isang maliit at kupas na litrato. Isang litrato niya noong bata pa siya, kasama ang isang magandang babae na nakangiti. Ang kanyang ina. Si Elvira. Tinitigan niya ang mukha sa litrato. Ang ngaang ngiti. Ang mga matang puno ng ambisyon. Ang lahat ay biglang nag-ugnay. Ang pagnanakaw, ang aksidente, ang sindikato, isang plano, isang napakatalinong plano para sirain ang tiwala niya, para iwan siyang mag-isa at wasak, para madali siyang mamanipula. Isang plano na tanging isang tao lang ang may kakayahang gawin, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang likuran. Hindi. Bulong niya sa sarili habang tinititigan ang litrato ng kanyang ina. Hindi maaaring siya. Ang pangalang Elvira ay umalingaw-ngaw sa isip ni Gabriel na parang isang sumpa. Ang ina na matagal na niyang ibinaon sa limot ay muling bumalik, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang halimaw na nagkukubli sa dilim. Ngunit ang hinala ay hindi sapat. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan, gaano man ito kasakit. May isang tao lang siyang alam na makakatulong sa kanya. Si Mang Celso, ang dating personal na driver at pinagkakatiwalaan ni Don Dante Guerrera. Isang taong matapat at mas nakakakilala sa kanyang ama-amahan kaysa kanino man. Kinagabihan, lihim na pinuntahan ni Gabriel ang maliit na bahay ni Mang Celso sa probinsya. Ang matanda ay nagulat nang makita siya, ngunit agad din siyang pinatuloy. Sir Gabriel, batinito, bakas ang paggalang at pag-aalala sa mukha. Anong maipaglilingkod ko sa inyo sa ganitong oras ng gabi? Mang Celso, kailangan ko ang tulong ninyo, diretsong sabi ni Gabriel. Tungkol ito kay Don Dante at tungkol sa babaeng nagngangalang Elvira. Sa pagbanggit pa lang ng pangalan, nakita ni Gabriel ang pagbabago sa mukha ni Mang Celso. Isang anino ng takot at masamang alaala ang dumaan sa mga mata nito. Ang babaeng iyon. Umiling-iling ang matanda. Wala siyang idinulot na mabuti, sir. Ano po ang ibig niyong sabihin? Nag-atubili si Mang Celso, ngunit nang makita nito ang desperasyon
Sa mga mata ni Gabriel, nagpatuloy ito. Noong mga huling araw ni Don Dante, noong mahina na siya, palagi siyang dinadalaw ng babaeng iyon. Lihim, palaging pagkatapos umalis ng mga nurse. Nagtataka ako noon, pero sino ba naman ako para magtanong? Pero may isang bagay akong napansin, sir. Tuwing pagkatapos ng pagdalaw niya, palaging mas lumalala ang kondisyon ni Don Dante. Ang mga salita ni Mang Celso ay parang mga piraso ng isang puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ni Gabriel. Mayroon pa po ba kayong ibang alam? May isang bagay na itinago si Don Dante bago siya pumanaw, sabi ng matanda. Isang maliit na journal. Sabi niya, kung may mangyaring masama sa kanya, ibigay ko raw ito sa iyo sa tamang panahon. Sa tingin ko, ito na ang tamang panahon. Iniabot ni Mang Celso ang isang maliit na leather-bound na kwaderno. Nanginginig ang mga kamay ni Gabriel habang tinatanggap ito. Nagpasalamat siya at mabilis na bumalik sa kanyang sasakyan. Doon, sa ilalim ng liwanag mula sa dashboard, binuklat niya ang journal. Ang mga huling pahina ay naglalaman ng sulat kamay ng kanyang kinilalang ama. Ika-15 ng Setyembre, dumating na naman si Elvira. May dala siyang gamot daw para sa akin. Ngunit pagkatapos kong inumin, pakiramdam ko ay mas nanghina ako. May mali sa mga ngiti niya. May maitim na balak sa likod ng kanyang mga mata. Ika-18 ng Setyembre, lihim akong nagpakuha ng sample ng aking dugo. May hinala ako. Ang mga resulta ay nakakabahala. Mayroong isang substansya na dahan-dahang sumisira sa aking puso. Plano kong kausapin si Gabriel bukas. Kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa babaeng yon. Iyon na ang huling sulat. Hindi na nasundan pa. Dahil kinabukasan, si Don Dante Guerrera ay natagpuang wala ng buhay. Parang isang malakas na suntok sa sikmura ang naramdaman ni Gabriel. Isinara niya ang journal at ang lahat ay biglang naging malinaw na parang isang basag na salamin. Hindi lang si Angela ang biktima dito. Ang kanyang ina. Ang sarili niyang ina ang pumatay sa taong kumupkop at nagmahal sa kanya. At ngayon, ginagamit nito si Angela para sirain naman siya. Ang plano ay napakatalino at napakademonyo. Ginamit ni Elvira ang aksidente ng kapatid ni Angela para itulak ito sa isang sitwasyong wala itong pagpipilian. Pinili nito ang diwa bilang bagay na ipapanakaw. Isang bagay na sisira sa tiwala ni Gabriel. Alam nitong ang pagtataksil ang pinakamalalim na sugat sa kanyang puso. Ang layunin, iwan siyang mag-isa, wasak at puno ng galit sa mundo. At sa kanyang kahinaan, babalik ito bilang isang mapagmahal na ina, handang pulutin ang mga piraso para sa huli ay makuha nito ang kontrol sa yaman ng mga gerera. Isang malamig at nakakakilabot na galit ang gumapang sa buong katauhan ni Gabriel. Hindi na ito simpleng galit. Isa na itong pangako ng paghihiganti. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi sa takot, kundi sa nag-uumapaw na emosyon. Hinahanap niya ang numero ni Angela. Nang makita niya ito, huminga siya ng malalim. Nagring ito ng 1 beses, 2 beses. Hello? Isang boses na basag at puno ng kalungkutan ang sumagot. Ang boses ni Angela. Natahimik si Gabriel ng 1 segundo, pinapakalma ang sarili. Pagkatapos, nagsalita siya. Ang boses niya ay mababa at puno ng bigat. Isang boses na nagbabadya ng isang paparating na bagyo. Angela, si Gabriel ito. Alam ko na ang lahat. Kailangan nating magkita. Ang lugar na pinili ni Gabriel para sa pagkikita ay isang luma at abandonadong bodega na pag-aari ng Guerrera Corporation, isang lugar na malayo sa mata ng publiko, isang lugar kung saan ang lahat ng lihim ay maaaring isigaw nang walang makakarinig. Pagdating ni Angela,
Ang kaba sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Anong ibig sabihin ni Gabriel na alam na niya ang lahat? Alam na ba niya ang tungkol sa pagbabanta ni Elvira? O hinuhusgahan na ba siya nito nang tuluyan? Pagpasok niya sa malawak at maalikabok na bodega, nakita niya si Gabriel na nakatayo sa gitna. Ang likod nito ay nakaharap sa kanya. Ang anino nito ay mahaba at tila nakakatakot sa ilalim ng nag-iisang bombilya na nakasabit sa itaas. Gabriel? Nanginginig niyang tawag. Dahan-dahan itong lumingon. Ang mga mata nito ay hindi galit, hindi rin masaya. Ang mga ito ay mga mata ng isang taong tumawid na sa impyerno at bumalik. Puno ng isang nakakakilabot na kalmado. Salamat sa pagdating, Angela. Sabi nito sa mahinang boses. Bago pa man makasagot si Angela, isa pang boses ang bumasag sa katahimikan. Napakagandang tagpuan, anak. Perpekto para sa isang family reunion. Mula sa isang madilim na sulok, lumabas si Elvira, nakangiti na parang isang reyna. May dalawa itong malalaking lalaking kasama. Ang mga anino nito ay tila mga asong handang sumalakay. Napasinghap si Angela. Anong ginagawa mo dito? Inimbitahan ko siya. Sagot ni Gabriel, ang tingin ay hindi inaalis kay Elvira. Naglakad papalapit si Elvira. Ang bawat hakbang ay puno ng kumpiyansa. Akala ko ba ayaw mo na akong makita, Gabriel? Nagbago na ba ang isip mo? Narealize mo na ba na sa huli, ako lang ang pamilya mo? Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Gabriel. Pamilya? Isang salita na hindi mo kailanman naintindihan. Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Angela, isang kilos na nagpagulat sa kanilang dalawa. Ngunit ang hawak na yon ay nagbigay ng lakas kay Angela. Alam ko na ang lahat, Elvira, sabi ni Gabriel. Ang boses ay matatag. Alam ko na ang paggamit mo kay Angela, ang pag-set up mo sa kapatid niya, ang lahat ng kasinungalingan mo. Ang nangngiti ni Elvira ay bahagyang naglaho. At paano mo naman nalaman ang mga iyan? Ibinulong sa akin ng isang multo, sagot ni Gabriel. Inilabas niya mula sa kanyang coat ang maliit na journal ni Don Dante at ibinato ito sa paanan ni Elvira. Nang makita ni Elvira ang journal, ang maskara niya ay tuluyang gumuho. Ang pagkukunwaring pagmamahal ay napalitan ng purong galit at pagkamuhi. Ang matandang yon, sigaw niya. Kahit sa hukay, nangingialam pa rin. Oo, ako nga ang gumawa ng lahat. At dapat lang. Ang yaman na yan, dapat ay sa akin. Kinuha niya ang nag-iisa kong anak. Binigyan niya ng magandang buhay habang ako naghirap. Naghirap? Tumawa si Gabriel nang walang saya. Naghirap ka dahil pinili mong kumapit sa sindikato. Pinili mo ang maduming pera kaysa sa sarili mong anak. Itinaboy mo ako. Dahil mahina ka, sagot ni Elvira. Pero nakita ko ang potensyal mo. Naisip ko, kapag nakuha mo na ang yaman ng mga gerera, babalik ka sa akin. Magsasama tayo. Pero hindi. Pinili mong manatili sa malinis mong mundo. Kaya kinailangan kong gumawa ng paraan. Tumingin siya nang may pandidiri kay Angela. At ang babaeng ito, ang perpektong panggulo. Alam kong ang kahinaan mo ay ang mga taong mabubuti. Kaya ginamit ko siya para sirain ka. Para wasakin ang tiwala mo. Para kapag wala ka ng malapitan, sa akin ka pa rin tatakbo. Habang nagsasalita si Elvira, dahan-dahang lumalabas mula sa mga anino ang iba pang mga lalaki, mga pulis. At ang pagpatay kay Don Dante? Tanong ni Gabriel, ang bawat salita ay mabigat. Kasama rin ba yon sa plano mo? Sa huling pagkakataon, tumawa si Elvira, isang tawang puno ng kabaliwan. Hindi siya namatay agad. Matibay ang matandang yon. Pero ang kaunting tulong mula sa akin ay nagpabilis sa kanyang paglalakbay. Iyon na ang huling salitang kailangan nilang marinig. That's enough, sabi ng isang police captain na lumabas mula sa dilim. Elvira Sandoval, you are under arrest for the murder of Dante Guerrera
and multiple other charges. Gulat at hindi makapaniwala si Elvira. Pay pulis? Paano? Tumawag ako sa kanila bago pa man kita tawagan. Kalmadong sabi ni Gabriel. Tapos na ang laro mo. Nagwala si Elvira habang sinusubukan siyang posasan. Hindi pa tayo tapos, Gabriel. Hindi pa. Sa akin ka pa rin, dugo kita. Habang kinakaladkad siya palabas, ang mga mata nila ni Gabriel ay nagtama sa huling pagkakataon. Walang nakitang awa si Elvira sa mga mata ng kanyang anak. Tanging isang malamig at pinal na pagtatapos. Nang mawala na sila at ang tanging natira na lang ay ang alikabok at ang katahimikan, si Angela at Gabriel na lang ang naiwan. Bumitaw si Gabriel sa pagkakahawak sa kamay ni Angela. Humarap ito sa kanya. Ang kalmadong maskara ay nawala. At ang nakikita na lang ni Angela ay ang sakit at pagod sa mukha nito. Tumulo ang mga luha sa mata ni Angela. Gabriel, ako. Patawad. Tinitigan siya ni Gabriel. Ang mga mata nito ay puno ng napakaraming emosyon na hindi kayang ipaliwanag ng salita. Ngayon, sabi nito sa mahinang boses, paano no naman tayo? Ang tanong ni Gabriel ay nanatiling nakabitin sa hangin. Mas mabigat pa kaysa sa alikabok na lumulutang sa loob ng bodega. Paano naman tayo? Tumingala si Angela. Sinalubong ang mga mata ni Gabriel. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala na siyang itinago. Gabriel, alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Simula niya, basag ang boses. Nagnakaw ako. Nagtaksil ako sa tiwala mo. Kahit ano pa ang dahilan ko, mali pa rin ang ginawa ko. At kung hindi mo ako mapapatawad, maiintindihan ko. Huminga siya ng malalim. Pero gusto kong malaman mo na ang naramdaman ko para sa'yo, ang halik na yon. Lahat ng yon ay totoo. At iyon ang dahilan kung bakit mas masakit ang lahat. Natahimik si Gabriel. Pinakinggan niya ang bawat salita. Hinayaan itong tumagos sa kanyang puso. Dahan-dahan siyang lumapit kay Angela. Iniangat niya ang kanyang kamay at gamit ang kanyang hinlalaki. Marahan niyang pinunasan ang mga luha sa pisngi nito. Ang kilos na yon ay mas malambing pa kaysa sa kahit anong salita. Nagkamali rin ako, Angela. Mahinang sabi ni Gabriel. Hinayaan kong lamunin ng nakaraan ko ang isip ko. Hinayaan kong diktahan ng sakit ang mga desisyon ko. Agad kitang hinusgahan nang hindi man lang inaalam ang buong katotohanan. At para doon, patawarin mo rin sana ako. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Angela. Noong gabing una tayong nagkita, binigyan mo ako ng 1,000 piso. Pero ang totoo, higit pa doon ang ibinigay mo. Ibinigay mo sa akin ang isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. Pag-asa. Ipinakita mo sa akin na may kabutihan pa rin sa mundo, kahit sa pinakamadilim na sulok nito. Ang kabutihang yon ang nagligtas sa akin noon. At ang kabutihang yon, sabi niya, habang marahang hinahaplos ang mukha ni Angela, ang bagay na hindi ko kayang mawala ulit. Isang hikbi ang kumawala sa lalamunan ni Angela. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa ginhawa. Hindi ko alam kung paano tayo magsisimula ulit. Patuloy ni Gabriel. Maraming nasira, maraming sugat, pero gusto kong subukan. Kasama ka. Hinawakan niya ang 2 kamay ni Angela. Iniligtas mo ako noon sa halagang 1,000 piso. Hayaan mo naman akong gamitin ang buong buhay ko para bayaran ang utang na yon. Sa gitna ng luma at abandonadong bodega, sa gitna ng mga anino ng kanilang masakit na nakaraan, isang bagong simula ang nabuo. Makalipas ang 1 taon, ang sikat ng araw ay maliwanag na tumatama sa isang bagong gusali. Sa harapan nito ay may isang malaking karatula, Dante Guerrera Haven Center. Sa loob, abala ang mga tao. May mga kabataang natututo ng bagong kasanayan, may mga social worker na nakikipag-usap, may mga pamilyang kumakain ng mainit na pagkain. Ito ay isang lugar ng pag-asa, isang kanlungan
para sa mga naliligaw ng landas tulad ni Gabriel noon. Sa labas, nakatayo si Gabriel, suot ang isang eleganteng barong. Sa tabi niya si Angela, napakaganda sa kanyang puting bestida. Ito ang araw ng kanilang kasal, isang simpleng seremonya na ginanap mismo sa lugar na sumisimbolo sa kanilang pag-ibig. Hawak nila ang kamay ng isa't isa. Pinapanood ang mga taong tinutulungan ng kanilang pundasyon. Sa tingin mo, magiging masaya kaya si Papa Dante para sa atin? Tanong ni Angela. Ngumiti si Gabriel. Isang ngiting na murong ngayon ay abot na sa kanyang mga mata. Sigurado ako. Humarap siya kay Angela at hinawakan ang magkabilang pisngi nito. Salamat, Angela. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. At salamat sa paghahanap sa akin. Sagot ni Angela. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pagmamahal. Hinalikan siya ni Gabriel, isang halik na puno ng pangako, ng kapatawaran, at ng isang pag-ibig na sinubok ng apoy, ngunit mas lalong tumibay. Habang magkayakap sila, isang batang gusgusin ang lumapit sa kanila nang may pag-aalinlangan. Tumingala ito sa kanila. Ang mga mata ay puno ng gutom at takot. Nagkatinginan si Gabriel at Angela. Isang ngiti ng pagkakaunawaan ang namutawi sa kanilang mga labi. Sabay silang lumuhod para maging kapantay ng bata. Anong pangalan mo? Malambing na tanong ni Angela. Hindi ito sumagot. Ngunit tinitigan nito ang hawak na tinapay ni Angela. Kinuha ni Angela ang tinapay, hinati sa dalawa at iniabot ang isang piraso sa bata. Kasabay nito, dumukot si Gabriel sa kanyang bulsa. Hindi 1,000 piso, kundi isang mainit na yakap at isang pangako. Huwag kang mag-alala, sabi ni Gabriel sa bata. Ligtas ka na dito. Magkahawak kamay. Inakay nila ang bata papasok sa haven. Isang buhay na naman ang kanilang babaguhin. Isang bagong kabanata ng pag-asa na sila mismo ang nagsusulat. Ang kanilang pag-iibigan na nagsimula sa 1,000 piso ng awa ay naging isang walang katapusang yaman ng pagmamahal at pagliligtas.